What's up guys? Today, pag-usapan naman natin kung reliable ba talaga ang Ford Ranger or sirain. Value for money nga ba or baka pagsisihan mo lang sa uli? So, let's go! Today, konting road trip muna tayo habang pinag-uusapan natin ang mga bagay-bagay dito sa ating sasakyan. On the way kami, papuntang Tanay Rizal, Marilake Highway. Napakaganda talaga mag-drive dito kasi napakaganda ng mga view. Tsaka maluwag at maganda yung kalsada. Try din natin gamitin mamaya yung manual mode ng Ford Ranger Sport natin. Kasi ngayon ko pa lang din siya matatry. Tingnan natin kung mas enjoyable yung driving kapag gamit yung manual mode. Ang lakas ng trip namin ni Mrs. kasi mag-aalas 6 na ng hapon pero naisipan pa rin namin mag-road trip. So ang dinadrive natin ngayon is yung Ford Ranger Sport 4x2, which is ito yung pinaka-sweet spot sa Ford Ranger lineup. Nice. Meaning, siya yung pinaka-value for money with regards to the car specs. Magna 19 months na rin siya sa akin, so dito sa video na ito, malalaman nyo kung may pinagsisihan ba ako sa unit natin. Pero bago yon, alam nyo ba na yung Ford Ranger Sport 4x4 ang may pinaka-affordable 4x4 automatic in its pickup segment? Kaya naman, napakaraming Ford Ranger Sport 4x4 automatic sa daan ngayon. Kasi may SRP lang ito na 1.6 million compare sa other brand. Kasi sa other brand, yung 4x4 automatic nila is nagre-range na ng 1.8 to 2 million. So dun pa lang mas makakatipid ka na. Pero ang tanong, reliable ba ang Ford Ranger? Mahal ang maintenance? Mahirap makahanap ng parts? Or malakas sa gas? Isa din ba yan sa mga question mo kaya nagdadalawang isip ka bumili ng Ford Ranger? Actually guys, yan din yung mga question ko before ako bumili ng Ford Ranger. Kaya nga may mga memes silang ginawa sa Ford katulad ng fix or repair daily. Tapos may isa pang mas nakakatawa dyan, yung found on road dead. So guys, kung may iba pa kayong alam na memes ng Ford, please comment down below. Oh God, please no! 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 Gusto ko lang din muna ipakita sa inyo yung manual mode ng Ford Ranger Sport natin. Kasi first time ko lang din tong itry. Pwede natin siyang i-shift sa manual mode while driving. Kung makikita nyo dito sa screen, naka-manual mode na siya. Ang napansin ko dito sa manual mode is automatic pa rin siyang nagda-downshift. Kapag pinindot mo naman yung plus shift sa hindi tamang speed, hindi siya gagana. Kaya para sa akin, mas okay yung naka-automatic, mas responsive. Mabalik lang tayo sa reliability. So before tayo kumuha ng Ford Ranger, medyo nag-aalangan din tayo. Of course, hindi natin basta-basta pinupulot ng pera. Kaya hanggat maaari, yung pinakasulit na sasakyan ang gusto natin makuha. Pero ever since pa, Ford Ranger na talaga yung gusto ko. Ang pinakagusto ko pa noon is yung Ford Ranger FX4, 2016 or 2017 model yata yun. Pangarap ko na talaga yun that time. Hanggang sa ngayon, hindi nagbago yung gusto ko. Kahit marami tayong naririnig na mahal ang pyesa, mahal ang maintenance at malakas sa gas, pero hindi tayo basta naniwala. Kaya naman, nag-research din tayo at nagtanong-tanong sa mismong owner ng Ford Ranger. Chinat ko yung isa kong friend and owner siya ng Ford Ranger XLT 2017 and nasa 100,000 kilometers na yung unit niya. At ang sabi niya, wala siyang naging major problem sa unit niya, especially sa transmission. Basta sinunod niya lang yung mga PMS schedule na nakalagay sa manual natin. All stock din yung kanyang Ford Ranger, wala siyang pinamodify, even sa electrical. Tapos yung tito ko naman, owner ng Ford Everest. So tinanong ko siya regarding ownership, kung mahal ba yung maintenance, sirain ba? Ang sagot niya sa akin, huwag kang maniwala sa mga sinasabi nila, basta kumuha ka lang. Kaya ayun, nag-go na tayo sa Ford Ranger and I'm very happy and satisfied owner ng Ford Ranger Sport. Ang isang bagay lang na aking pinagsisihan ay dapat 4x4 Sport na yung kinuha natin.
Kasi 100,000 lang naman yung difference sa 4x2. May 4x4 ka na and dagdag confidence yun pagdating sa mga trail or pag nalubak ka. So sa tingin nyo guys, saan kaya nanggaling yung word na Ford sirain? Ako, sa tingin ko, nanggaling yun sa mga previous unit ng Ford na naka-DCT. Especially sa mga sedan nila, which is the Ford Focus and Fiesta. Kaya ayun, siguro na-generalize na lang. Pero pagdating sa pickup and SUV, very successful sila. Kaya naman napakaraming Ford Next Gen sa daan. Pero para sa akin, kahit anong brand pa yan, kung hindi ka marunong mag-maintain, masisira at masisira yan. Kaya napakahalagang sundin natin yung preventive maintenance schedule. Pangalawa, depende yan sa paggamit mo, kung maingat ka or abuse ka. Kasi yung iba sa atin, drive lang ng drive kahit may napapansin na tayong kakaiba sa car natin. Pangatlo, kapag sobra yung modification sa car natin. Kapag sobra, so masama din yan. Pagdating sa parts and services, wala naman tayong problemahin, especially kung brand new yung unit natin. In case naman na matapos yung warranty period mo, maraming trusted Ford specialist dyan. Itong unit natin kapag natapos yung warranty period, dadalhin natin dito sa Quezon Avenue sa may Santo Domingo, yung sikat na Ford Specialist. Araw-araw laging may nakapilang Ford Everest and Ranger doon for regular PMS. Very affordable din yung first PMS natin. Ilalagay ko na lang yung link sa baba kung gusto nyong mapanood. Kaya para sa akin guys, napaka-reliable ng Ford Ranger natin. Nasa pag-maintain lang yan ng owner. At bukod dun, meron ka namang 5 years warranty. And for sure, maganda rin yung kanilang after sales kasi ang tagal na nila dito sa ating market. Kaya for me, napakasulit nitong Ford Ranger Sport. Napakaganda ng performance, napaka-elegant ng interior and exterior design. Superb yung ride and comfort. Parang hindi pick-up truck yung dala mo. At matipid din siya sa gas. Grabe, inabutan na tayo ng sunset. So guys, hanggang dito na lang. Sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Please like and subscribe. Ride safe. God bless. Bye.